Zop Vapors, welcome to our channel, and this is your boy, one and only Vaptor. So today, another video presentation for Thunderhead Creation, and this time MTL RTA naman tayo, and this is the Toren MTL RTA. So mag-unboxing tayo, i-check natin siya, tapos magbi-build tayo, mag-cloud check tayo, and I will give the advantages of having this RTA. So let's go! Okay, this will be the packaging of our Toren MTL RTA by Thunderhead Creation. So in front, makikita natin is yung logo and then Thunderhead Creation. So katulad pa rin po siya ng pouch ng Toren Max RDA. So may nakalagay dito na Toren, yung logo, and then yung MTL. Meron din po siyang dog tag. Nakalagay naman is yung honeycomb, tapos MTL, and then Toren na logo, tapos gun. Gun metal po yung ibig sabihin yan. Inside the package, we will be having the spare glass. So ito po yung spare glass na pinadala po nila. Yan. Flathead screwdriver. And then yung pouch na to. So sa loob nan meron tayong user manual, warranty card, and then QC pass. Meron din tayong fuse Clapton and then cotton. So nakalagay po dyan yung sukat at saka yung guide niya. So ito po yan, 2.5mm po yung guide niya. And then the remaining is the 510 drip tip, Allen key, O-rings, and then mga grub screws. And lastly, the Toren MTL RTA. Tapos may nakalagay dito yung product authenticity niya. Then sa taas, Thunderhead Creations. And then at the bottom, social media sites po ni Thunderhead Creations, package inclusions, and then other cautions. So kung i-open mo siya, same as lang ng Toren Max RDA. So 100 mo siya. Okay, so this is the gunmetal Toren MTL RTA. So 100 muna natin siya. Okay, for the specification of our Toren MTL RTA, the height is 49.5mm, kasama po yung drip tip na ito. And then this is a 24mm diameter. Okay, so now i-check naman natin yung appearance. So this is a gunmetal, 2ml e-liquid capacity po siya. And then this one is a 510 drip tip. Ayan, so pwede ka magpalit ng 510 drip tip. So ito po yung spare niya, or kung meron kang ibang drip tip na sasakto dito or magmamatch dito, it's up to you. Pwede po kayong gumamit nun. Kung kita nyo naman yung design niya, ayan, napakaganda, para siyang chess piece kung titignan. Tapos meron tayong mga knurling dito dahil top fill port po siya. Ayan, so iikutin lang muna natin siya, tapos makikita na natin. So napakalaki po ng holes niya para po makapaglagay tayo ng e-juice. So 2ml e-liquid capacity po siya. And then right here naman sa harap, makikita natin is the Toren. Yan po yung logo niya. And then nakalagay na MTL. And then all over the body, makikita po natin honeycomb style po siya. Ayan po yung frame niya or yung shield niya para po doon sa glass natin. Kasi yung glass natin, nasa loob po siya. So dito naman sa baba, meron po siyang dalawang knurling. And then, ito po yung airflow control natin. Ayan, so tignan nyo mabuti yung airflow control natin. Ayan, so may nakita tayong manipis na daanan. Tapos yung hangin niya doon dadaan paikot dahil ito ay maliit. Pansinin niyo mabuti, palaki po ng palaki siya. Hanggang makita na po natin yung mga air holes. Ayan po yung mga air holes. Meron po tayong 6 na air holes po dyan. So para maliwanagan kayo dito sa airflow system niya, tatanggalin natin yung airflow ring. Ayan, so makikita nyo, maliit hanggang palaki ng palaki siya until dito. At the bottom, makikita naman natin yung logo ng Thunderhead Creations, Thunderhead Creations, CE markings, proper disposal, and then yung serial niya. And then ito naman po yung 510 gold plated pin. So protruding po siya, pwede po siya sa hybrid mechanical mods. So open naman natin siya, check natin yung loob niya. So unthread lang natin dito sa bottom at makikita na po natin yung chamber natin and then yung build deck natin. Okay, so ito po yung chamber natin. Ayan, tapos ito po yung glass. Okay, so papakita ko po sa inyo gamit itong flat screw head natin para matanggal po natin yung glass po niya dito sa loob. So dito nyo po siya tutungkabin. Ayan, so natanggal natin siya. So dahan-dahan lang po sa paggamit po ng flat screw head, baka mabasag po natin yung glass. So ako, iningatan ko po siya dahan-dahan lang po. So ganun lang po yung pagtanggal at pagpapalit po ng glass niya. So ibabalik na natin siya.
Okay, nice and easy. Okay, so this is the build deck. So 2 gold plated post po siya. Gamit po natin dito sa pagtanggal is Allen key. Tapos ito po yung lalagyanan po ng cotton natin. Dito po natin lalagay yung mga na-wick natin. Tapos dito po sa ilalim. Yan. Diyan po dapat lalapag yung mga cotton natin. So as you can see sa gitna, makikita natin yung 61 air holes, honeycomb style po siya. So yan po yung grilling part natin. So yung hangin galing po dito sa airflow control natin. Tapos dadaan po siya dito. And then mahihipak natin yung flavor. So astig, ngayon pa lang ako nakakita ng gantong grilling system niya. So ngayon, magbe-build naman tayo. Ilalagay ko na po siya sa ating Ursa Quest multi-kit. So first, unthread muna natin siya. Luwagan lang natin ng kaunti. Yan, fuse Clapton coil 0.25mm, NI80. So suggested wattage niya is 20 watts. So lagay na natin siya. Okay, so nailagay na natin yung coil natin. Ngayon naman ipapantay naman natin siya dito sa grill section niya. And then hawakan lang natin siya para hindi po siya gumalaw. Saktuhin lang natin, nasa gitna siya. And then i-lock naman natin siya. Next, gagamit tayo ng coiling rod para naman maiayos natin yung coil natin. Okay, yan, naka-center na siya. So tignan naman natin kung medyo mataas pa siya. Ayan, so medyo may kataasan pa siya, so kailangan natin ibaba ng kaunti. Ayan, so saktong-sakto lang yung pagkababa ng ating coil. So ngayon naman, ikakat naman natin siya. Ngayon naman, remove natin yung mga hot spots. Ngayon naman, maglalagay naman tayo ng cotton. Okay, so well saturated na siya. Ngayon naman, test fire tayo ng kaunti. Okay, so ngayon, i-cover naman natin siya. And then, maglalagay naman tayo ng edges dito sa taas. And that's it for the up close ng ating Toren MT-LRTA. So magka-cloud check na tayo, testing natin siya. And after that, ibibigay ko naman po yung advantages ng ating Toren MT-LRTA. Okay, the Toren MT-LRTA by Thunderhead Creations. So ngayon magka-cloud check na tayo. At ang reading po niya is 0.63 ohm, 19.4 watts, airflows wide open. Ayan, let's go. Okay, as you can see, yung vapor production niya is huge once na naka-wide open po yung airflow control natin. So good po siya for restricted direct lang. And then pagdating sa flavor, solid yung flavor niya, talagang nalalasahan mo kagad siya. So ngayon naman, i-restrict natin yung airflow control niya into siguro mga medium MTL lang tayo. Kasi tinry ko yung tight MTL, medyo masakit po siya. Tsaka yung neck buzz talaga niya, solid pumapasok sa akin. So ngayon, ang gagawin na lang natin sa kanya is medium MTL. So let's go. Okay, kitang-kita nyo naman po yung vapor production niya. So para sa akin, okay na okay pa rin siya. Medium MTL siya. Tapos yung flavor at saka yung nick, pasok na pasok, solid na solid yung
pagka-MTL niya. So ngayon naman, magpunta naman po tayo sa advantage ng ating Torrent MTL RTA. Okay, number 1 advantage ng ating Torrent MTL RTA is the design, looks, aesthetics, machining, and build quality niya. So solid talaga yung mga gawang Thunderhead Creations. Basta Thunderhead Creations, solid na solid yung paggagawa nila. So hindi sila naglalabas basta-basta ng mga RTA, RDA, RDTA, or anumang device nila nang hindi pinag-iisipan. So quality talaga yung pagkagawa niya. Number 2 is the 510 drip tip. So pwede tayong gumamit ng any 510 drip tip. Yung kasama niya rito, yung spare or ito or any 510 drip tip po nasasakto po dito. So standard naman po siya. So marami po kayong magagamit sa kanya na 510 drip tip. And then yung mga nardings dito sa taas and then dito sa baba. So solid na solid yun. Makakagrip kagad tayo sa kanya. And then top fill port po siya. And then dito sa airflow control niya meron din pong knurling. So nice restriction po. Yung pag-ikot niya maganda, smooth, hindi ako nahirapan. And then pagdating sa airflow control system niya, napaka-unique neto. So restricted direct lang to loose MTL, medium MTL, up to tight MTL. So pwede ko siya matawag na 360 degrees airflow control system dahil pwede siyang restricted direct lang to tight MTL. Number 3 sa build deck section naman, napakaganda ng build deck section niyan. Nice and easy when it comes to building and waking ng ating coils dito. Then yung 61 air holes po niya on the bottom ng build deck section, solid na solid yun talaga kasi nagpo-produce po yun ng good vapor production. And then yung flavor, solid talaga, outstanding yung flavor dito once na hinihipak mo siya kasi galing po siya sa ilalim tapos paangat dun sa coils, kaya solid yung flavor. And sa tingin ko, siya pa lang yung nakakagawa ng ganitong technology when it comes sa bottom airflow tapos paakyat dun sa grills. And then pag hinihipak mo siya, talaga yung flavor solid na solid eh. And lastly, the accessories. This is very important. So itong pouch na to, solid talaga yung laman nito. Maraming accessories, complete tools, and then may spares pa po siya. Marami po siyang spares na O-rings, grubs, screws, and then yung spare glass po niya. So solid na solid yun. And plus pa pala yung lalagyanan ng ating Torrent MTL RTA. Pwede po siyang maging stand. So katulad po siya ng Torrent Max RDA. So all in all, the Torrent MTL RTA is a very good device, great for MTL vaping and restricted direct lang vaping. So para sa akin, machining, solid na solid siya, napakaganda niyang gamitin lalo na sa MTL. So as of this recording, hindi pa po siya available dito sa Pilipinas and pre-order na po siya sa Vape Park Vapor Station Wholesale. So i-message nyo lang po sila sa kanilang Facebook page para makabili po kayo nito at matesting niyo po yung vaping experience na na-experience ko. So I think that's a wrap. Thank you so much for watching. So shout out Thunderhead Creations Philippines and promoting team. And sa inyo, sa walang sawang suporta, maraming salamat po. So this is your boy, one and only Vape Tour.